Sumagot sa isang tawag sa telepono mula sa Germany ang anak ng kasambahay. 12 taong gulang pa lang siya. Sobrang bata para mapunta sa ganong sitwasyon. Naghihintay lang naman siya na matapos ang trabaho ng kanyang ina. Pero ilang minuto lang ang lumipas, nauwi siya sa pagliligtas sa pinakamahalagang deal sa buong karera ng isang milyonaryong CEO. At mula noon, nagbago ang lahat. Inayos ni Elena ang kanyang mga guwantes sa ikatlong pagkakataon bago lumabas ng pinto. Hindi siya kinakabahan ng walang dahilan. Palaging may nangyayaring mali kapag may mga dagdag na shift siya sa araw. Sa gabi, nakakalakad siya ng tahimik, halos hindi napapansin. Pero sa araw, mas lantad ang lahat, mas maraming nakatitig, mas maraming utos, mas mataas ang panganib. Tahimik na nakaupo si Renato, ang kanyang anak, sa maliit na mesa sa kusina. Nakalagay ang backpack sa pagitan ng kanyang mga paa. 12 siya, pero kakaiba ang pagiging kalmado niya para sa edad niya. Hawak niya ang isang lumang notebook, walang espesyal. Ganoon ang gusto niya. Ayaw niyang mapansin. Ngayong araw lang ito, sabi ni Elena habang hindi siya tinitingnan. May isa sa mga tagalinis na hindi pumasok, kaya kailangan nila ng pamalit. May malaking meeting sa itaas, dagdag niya. Tumango si Renato, wala siyang tinanong. Alam na niya na ang mga tanong ay hindi nakakatulong magbayad ng mga bayaring matagal na nilang hinihila. Mula sa malayo, nakakatakot at nakaka-intimidate ang gusali ng kumpanya. Ang mga salamin nitong pader ay sumasalamin sa lungsod at ang mga tao ay nagmamadaling pumasok na parang mas mahalaga ang oras doon kaysa kahit saan. Huminga ng malalim si Elena at pumasok sa umiikot na pinto. Pagpasok niya, sinalubong siya ng aircon na parang pader, sobrang lamig. Sa front desk, hiningi ng gwardya ang kanyang ID, sinuri ang pangalan, at saka lang napansin ang batang nakatayo sa tabi niya. Kasama ko siya, mabilis na sabi ni Elena, bago pa ito makapagsalita. Kumunot ang noo ng gwardya. Huwag siyang pagala-gala, paupuin mo lang siya sa isang lugar at siguraduhing wala siyang gagalawin. Mas maraming beses pa sa dapat ang pasasalamat ni Elena. Walang sinabi si Renato. Sumakay sila sa elevator papunta sa service floor. Pagbukas pa lang ng pinto, ibang-iba na ang pakiramdam. Mabilis ang galaw ng mga tao, tensyonado ang mga boses, may mga basong kape na nakapatong sa mga sulok sa mga pansamantalang mesa. Hindi ito normal na araw. "Diyan ka lang," sabi ni Elena sa kanyang anak, sabay turo sa isang upuan malapit sa pader. "Huwag kang tatayo, huwag kang makikipag-usap kaninuman." Sumunod si Renato. Inilagay niya ang backpack sa kanyang kandungan at binuksan ang notebook. Hindi dahil gusto niya talaga, kundi dahil nakasanayan na. Puno ang mga pahina ng kung ano-anong notes, mga nagkalat na salita at maiikling pangungusap na walang makakakilala roon. Nakasulat ang mga iyon sa German, isang wikang itinuturo sa kanya ni Mrs. Anna mula pa noong maliit siya. Maingat na itinulak ni Elena ang cart ng panlinis, sinusubukang manatiling tahimik. Pero kahit ganon, may isang babaeng naka-heels ang dumaan at tiningnan siya ng masama. "Hindi ito oras ng paglilinis," pabalang nitong sabi habang hindi man lang humihinto. "Pasensya na?" sagot ni Elena, sabay baba ng tingin. Sa kabilang dulo ng hallway, kitang-kita ang isang malaking meeting room na puro salamin. Sa loob, may mga seryosong lalaki at babae na nagsasalita ng mahina pero puno ng pagmamadali. May isang lalaking pabalik-balik habang may teleponong nakadikit sa tainga, bakas ang tensyon sa mukha. Siya si Roberto Morales. Hindi niya kailangang lakasan ang boses. Sapat na ang presensya niya para mapatahimik ang lahat. "Walang pwedeng magkamali ngayon," matalim niyang sabi. "Kapag bumagsak ang deal na ito, malala ang magiging epekto." Walang kumontra, tumango lang silang lahat. Nagmumop si Elena sa malapit nang marinig niya ang ilang salitang tumatagos kahit sarado ang pinto. Germany, kumpirmasyon, deadline.
Hindi niya naintindihan ang buong usapan, pero ramdam niya ang bigat, yung klaseng pressure na parang nagpapakapal ng hangin. Napansin din iyon ni Renato, hindi man niya gets ang lahat, pero sapat para malaman niyang may malaking nakataya. Tumingin siya sa notebook, hinaplos ang isang salitang halos hindi makita sa lapis. Isang bagay na madalas sabihin ng lola niya sa German, may makapal na accent at mapait pero ngiting may halong lungkot. Dahan-dahan niyang isinara ang notebook. Medyo kumalansing ang cart ng dumaan sa guhit ng sahig. Hindi ka ba pwedeng maging mas maingat? May sumigaw mula sa dulo ng hallway. Opo sir, mabilis na sagot ni Elena. Nanigas ang buong katawan niya. Sa lugar na gaya nito, kahit pinakamaliit na pagkakamali, parang napakalaki. Isang maling galaw lang, pwedeng mawalan siya ng shift o trabaho. Biglang lumabas ang isang lalaki mula sa meeting room habang may tawag, namumula sa stress ang mukha. Halos mabangga niya si Renato at napahinto siya. Ano ito? Daycare center na ba ngayon? Malakas nitong sabi. May ilang taong nasa paligid ang napatawang pilit. Narinig ni Elena ang komento pero nagkunwaring wala. Uminit ang mukha ni Renato sa hiya pero nanatili siyang tahimik, nakatingin lang sa sahig. Sa loob ng meeting room, lalo pang tumitindi ang pressure. Nakakalat ang mga papel, nagsasalita ang mga tao ng sabay-sabay. May nagbabala na nauubusan na sila ng oras. Sinampal ni Roberto ang mesa. Kung walang makakaayos nito, wala nang silbi pang mag-practice ng pitch. Sumunod ang mabigat na katahimikan. Inutusan si Elena na linisin ang support area sa malapit. Magkakaroon ng galaw doon, sabi ng isa. Tumango siya at itinulak ang cart papunta roon. Mas malapit sa meeting room na mataas ang tensyon. Sumunod si Renato ng tahimik, ilang hakbang sa likod niya, tulad ng itinuro ng ina niya mula pa noong bata siya. Manatiling hindi nakikita, huwag kumuha ng espasyo. Iba ang pakiramdam ng hallway na yon, mas masikip, mas mabigat. Mas matalim ang tingin ng lahat. May mangyayari pero walang nakakaalam kung ano. Sumandal si Renato sa pader, nagmamasid. Naglinis si Elena ng mabilis, kumakabog ang dibdib. Wala sa kanilang dalawa ang nakakaalam kung ano ang parating pero pareho nilang ramdam ang tumitinding tensyon. Para bang nasasakal ang executive floor. Kahit nakabukas ang aircon, walang mukhang kampante. Nakatinggalang ang kape. Hindi man lang ginalaw. May mga screen na nagpapakita ng charts at numero, pero walang oras ang sinuman para pag-aralan iyon ng maayos. Patuloy ang pag-andar ng orasan sa pader, malupit at hindi mapipigilan. Bumalik si Roberto sa silid, hindi pinansin ang lahat. Tinanggal niya ang jacket niya, inihagis sa upuan at inilapat ang mga kamay sa glass table. Ulitin natin, matatag niyang sabi, kailangang perpekto ang presentation bago ang tawag. Walang tumutol, nagtrabaho ang lahat, may nagbukas ng slides, may nag-ayos ng mga papel, may isa pang nagkalikot sa projector, umaasang makakatulong iyon. Pero hindi iyon ang tunay na problema. Ang tunay na problema ay ang oras. 2 beses nang ipinagpaliban ng German company ang tawag. Ito na ang huling tawag ngayon, sabi ni Roberto. Either pipirma tayo o sa iba sila pupunta. Nakumpirma ba ng interpreter? Maingat na tanong ng isa. Tumingin si Roberto ng malamig. Sabi niya available siya. Sabi, hindi kumpirmado. Naiintindihan ng lahat ang pagkakaiba pero walang gustong magsabi. Sa labas ng glass room, nagpatuloy si Elena sa paglilinis. Muling umingit ang cart, masyadong malakas para sa sandali. Pinunasan niya ang sahig at nagkunwaring hindi narinig, pero malinaw ang mga boses sa loob. Tama ba ang margin? Kapag kinuwestiyon nila ang clause na yon, delikado tayo. Napatingnan na ba ito ng legal? Walang ibig sabihin kay Elena ang mismong mga salitang iyon, pero ang tono, kilalang kilala niya. Pareho ito ng matigas at matalim na tonong ginagamit ng mga tao kapag hindi na kayang ayusin ng pera ang isang pagkakamali. Kapag ang maling galaw ay mas mahal pa kaysa sa simpleng hiya.
Mula sa pwesto niyang nakasandal sa pader, pinagmamasdan ni Renato ang lahat. Tahimik pero alerto. Alam niyang hindi ito basta ordinaryong araw ng trabaho. Walang sumisigaw pero may pagmamadali sa bawat boses. Para bang nauubusan na sila ng oras at kapag naubos iyon, may malaking babagsak. Isang bagay na hindi na kayang buuin muli. May isang empleyadong galit na lumabas ng glassroom. Nakadikit ang telepono sa tainga. Hindi, kailangan ko na ngayon, sabi niya. Pilit na hindi nilalakasan ng boses. Ngayong araw ito mangyayari, hindi mamaya. Tinapos niya ang tawag ng inis at bumalik sa loob. Hindi pa rin sumasagot ang interpreter, sabi ng isa sa mababang boses, pero sapat ang lakas para marinig ng lahat. Pumikit si Roberto, sandali lang, parang isang tibok ng puso. Pagmulat niya, naging bato ang mukha niya. Wala akong pakialam kung bakit, malamig niyang sabi. Humanap lang kayo ng tao. Pwede ba nating subukan yung external service? Mungkahi ng isa sa likuran. Nasubukan ko na, sagot ng isa pa. Down daw ang system nila. Sumunod ang mabigat na katahimikan. Di mag-improvise kayo, pumutok si Roberto. Alam niyo na ang tawag na to simula pa noong nakaraang linggo. Lahat naman tayo marunong mag-English, subok pang sabi ng isa, pero pinutol agad ni Roberto ang ideya sa isang tingin. Ayaw nila ng English, gusto nila malinaw at gusto nila yon sa German. Sa hallway, lumayo ng kaunti si Elena mula sa pinto. Hindi siya nakikinig, sinusubukan lang niyang maglaho, gusto lang niyang matapos ang trabaho at makaalis. Ang ingay mo masyado, bulong ng isang lalaking dumaan sabay turo sa cart niya. Pasensya na, mahina ang sagot ni Elena. Sa loob ng backpack, kinuyom ni Renato ang kanyang mga kamao na natili siyang tahimik. Sa meeting room, bawat minuto ay mas tumitindi ang pressure. May nagbukas ng bagong email at binasa ito ng malakas, sabay salin ng pahapyaw habang binabasa. Sabi nila kapag walang kumpirmasyon ngayon, wala na ang deal. Yumuko muli si Roberto sa ibabaw ng mesa. Makinig kayong mabuti, sabi niya sa malamig at malinaw na tono. Kapag bumagsak ang kontratang ito, hindi lang numero ang mawawala sa atin. Magkakaroon ng bawas, totoong epekto. Walang nangahas magsalita. Hinding-hindi ko ito uulitin. Sa hallway, kumirot ang sikmura ni Elena. Hindi iyon para sa kanya, pero tumama ng diretsyo. Alam na alam niya kung ano ang ibig sabihin ng bawas at epekto. Naranasan na niya iyon dati. May nagmamadaling dumaan at muntik nang matumba si Renato. Hindi man lang nagsorry, mas lalo siyang sumiksik sa pader. Mahinang tawag niya. Hindi ngayon, sabi ni Elena, nakatutok ang mata sa ginagawa niya. Binuksan ulit ni Renato ang notebook, hindi para magbasa, kundi para kumalma. Napadaan ang tingin niya sa ilang pamilyar na parirala matagal nang nakasulat. Bumalik ang mga alaala, tahimik na hapon kasama ang lola niya. Tinuturuan siya ng isang wikang hindi dapat napupunta sa mga lugar na ganito, pero kahit paano ay nananatili pa rin. Sa loob may sumubok ng speaker ng office phone. Umabot ang echo sa hallway bago nila mabilis na pinatay. Kapag tumawag sila, sabi ni Roberto, may kailangang sumagot, agad. Pero sino? Tanong ng isang analyst, nanginginig sa kaba ang boses. Huminga ng malalim si Roberto. Hindi ko alam, amin niya, pero may dapat humawak niyan. Sa hallway, gumalaw si Elena papunta sa support area kung saan siya pinapunta kanina. Pinipilit niyang manatiling kalmado pero ipinagkanulo siya ng nerbyos niya. Parang hindi tugma ang mga hakbang niya sa bilis ng gusali. Sumunod si Renato, tahimik gaya ng dati, pero maingat na nagmamasid. Mas makitid ang pakiramdam ng hallway ngayon na parang humihinga ng malalim ang buong floor at pinipigilan ng hangin. Huminto siya, mahigpit ang kapit sa backpack, kumakabog ang dibdib niya kahit hindi niya lubos maintindihan kung bakit. Sa loob ng meeting room, tiningnan ni Roberto ang relo niya. Tatawag na sila anumang segundo. Walang sumagot. Alam ng lahat ang problema. Walang may sagot.
Nagsimulang tumunog ang telepono. Hindi malakas ang tunog pero tumatagos. Parang sirena sa gitna ng tensyon. Matinis, tuloy-tuloy, hindi maiiwasan. Lahat tumingin sa telepono. Si Roberto ang unang kumilos. Sagutin mo, kalmado niyang sabi, pero walang gumalaw. Tumunog ulit ang telepono. Sa wakas, may isang analyst na dahan-dahang lumapit, parang natatakot na baka sumabog ito. Inilapit niya sa tainga ang telepono, nakinig saglit at namutla ang mukha niya. German, bulong niya, tinatakpan ang mikropono. Nagsasalita na siya. Pumikit ulit si Roberto. Mas matagal ngayon. Pagmulat niya, mas lalo pang tumindi ang tensyon sa katawan niya. Ipasa mo sa iba. Utos niya. Tumingin ang analyst sa mga kasama niya, desperado. May nagsasalita ba ng German dito? Wala. May naiintindihan akong konti, amin ng isang lalaki, pero hindi ko kayang mag-usap ng maayos. Bukas pa rin ang linya. Sa kabilang dulo, tuloy pa rin ang boses. Mas mabilis, mas walang pasensya. Ibaba na, bulong ng isa, halos nagpapanik. Sinampal ni Roberto ang mesa. Hindi, kapag ibinaba natin, wala na ang deal. Nagpatuloy si Elena sa pagtulak ng cart papunta sa support area. Nanginginig ang mga kamay niya at parang sobrang laki ng bawat ingay. Masyadong tahimik ang gusali, masyadong matalim ang lahat. Sumunod si Renato, alerto sa bawat tunog. Sa salamin, naririnig sa hallway ang boses ng tumatawag, mahina pero puno ng pagmamadali. Hindi malinaw ang lahat ng salita, pero ang tono, galit, pagod, panghuli. Biglang bumagal si Renato hanggang sa tuluyan siyang huminto. Sa loob, sinusubukang ipagpatuloy ng analyst ang tawag. Lumipat siya sa Spanish, nanginginig sa tensyon ng boses. May tinatanong siya pero hindi ko masyadong maintindihan. Tinanong niya kung ano pa ang kulang para magpatuloy ang kontrata. Mabilis na sabi ni Roberto. Sinubukan niyang muli. Excuse me, sabi niya sa English. Agad ang sagot at matalim. Napatigil siya at inilayo ang telepono sa tainga niya. May sinabi siyang ayaw niya ng English, paliwanag niya. Napahaplos si Roberto sa mukha, halatang nauubos na ang pasensya, at ang interpreter hindi pa rin makontakt, sagot ng isa. Hirap na hirap ang analyst na panatilihing buhay ang tawag. Paulit-ulit siya ng mga walang lamang pangungusap para lang bumili ng oras. Pero unti-unti nang nauubos ang mga segundo. Sa hallway, nakatayo lang si Renato parang nagyelo, hindi sinasadyang naon ng speaker habang tumatawag. Ngayon naririnig na ng lahat sa paligid. Nakakaintindi si Renato ng isang buong pangungusap. Tapos isa pa, tumalo ng puso niya. Tawag niya ulit. Mas malakas na ngayon. Biglang lumingon si Elena, nagulat. Hindi ngayon, Renato. Pero hindi siya tinitingnan ng bata. Nakatitig ang mga mata niya sa meeting room. Kakasabi lang niya na ibababa na niya, bulong ni Renato. Mas malakas kaysa sa gusto niya. Nanghina ang tuhod ni Elena. Renato, pakiusap, tumahimik ka, pabulong niyang sabi. Halos magpanik, pero may nakarinig na sa loob. Ano yon? Sabi ng isang executive habang lumalabas. Sino yung nagsalita? Lahat ng mata napunta sa hallway. Siya ba yun? Tanong ng isa pang boses, nakakunot ang mata. Anak ng tagalinis. Nahulog ni Elena ang basahan sa ibabaw ng cart. Pasensya na po, mabilis niyang sabi. Alam mo ba talaga ang sinasabi mo? Opo, mahinang sagot ni Renato. Sinabi niyang ibababa na niya ang tawag. Iba ang katahimikang ito kaysa sa lahat ng nauna sa araw na iyon. Hindi lang ito tensyon, parang lahat ay natulala. Bumigat ang hangin sa silid, puno ng hindi makapaniwala. Lumapit si Roberto sa pinto, tinitingnan ng bata na parang ngayon lang niya ito tunay na napansin. Marunong ka ng German? Diretso niyang tanong. Nag-alinlangan si Renato at napalingon sa kanyang ina. Si Elena ay parang nawalan ng kulay ang mukha. Kaunti, sagot ni Renato. Tinuruan ako ng lola ko. Hindi ito biro, mariing sabi ng isang executive. Multimilyong dolyar na di lang nakataya.
Alam ko, sagot ni Renato, ibinaba ang tingin sa sahig. Kaya ako nagsalita. Bukas pa rin ng linya ng telepono. Paulit-ulit pa rin ang boses sa kabilang dulo. Mas mabilis na ngayon, mas matalim. Parang naparalisa ang analyst na may hawak ng telepono. Sumagot ka, biglang utos ni Roberto. Hindi yun mungkahi, utos yun na puno ng pagod at desperasyon. Gusto sanang ibigay ng analyst ang telepono kay Roberto pero hindi niya ito kinuha. Sa halip, humarap siya kay Renato. Sabi mong naiintindihan mo kung ganon ikaw ang kumausap. Anong sinasabi niya ngayon? Huminga si Renato. Tinatatanong niya kung may marunong ng German diyan at kung wala, ibababa na niya. May isang executive na napatawan ng kinakabahan. Kabaliwan na to! Pero hindi tumatawa si Roberto. May mahinang click na narinig mula sa speaker. Iyong tunog na kadalasang naririnig bago tuluyang matapos ang isang tawag. Automatikong humakbang pasulong si Renato. Pwede po ba akong magsalita? Tanong niya. Hindi, mabilis na tutol ng isa para ito sa matatanda. Bata pa lang siya, dagdag ng isa pa. Nakakatawa na to. Nang hina ang tuhod ni Elena. Renato, halika, di pabulong niyang sabi. Halos umiiyak na. Pero nag-beep ulit ang telepono. Ang boses, ngayon ay mas malakas at malinaw, ay nagsabi ng bagay na kahit ang hindi marunong mag-German ay maiintindihan. Final notice. Agad itong nakilala ni Renato ang tono, ang mga salita, ang bigat ng babala. Diretso siyang tumingin kay Roberto. Ibababa na niya. Ngayon na, sabi niya. Tinitigan siya ni Roberto ng 2 segundong mas mahaba kaysa dapat. Pagkatapos, tumingin siya sa paligid at nakita niya ang katotohanan. Isang grupo ng bihasang profesional, maayos ang training, mataas ang sahod, pero ni isa walang makasagot. Hayaan niyong siya ang kumausap, sabi ni Roberto sa wakas. Roberto, may nagtangkang tumutol. Kung pumalpak ito, ako ang mananagot, matatag niyang sabi. Pero kung mawala ang tawag ngayon, mawawala ang lahat. Nanginginig ang kamay ng analyst habang ibinibigay ang telepono kay Renato. Biglang parang sumikip ang hallway, parang tumigil ang oras. Ang desisyong ginagawa nila ay mas mabigat kaysa kayang ipaliwanag ng kahit sino. Nag-isip sandali si Renato, pumikit siya. Naisip niya ang lola niya kung paano siya nito maingat na itinatama sa grammar, kung gaano ito napapangiti kapag tama ang pangungusap niya. Pagkatapos, dumilat siya. Guten Morgen, sabi niya sa German. Malinaw ang boses niya, kalmado. Sobrang kumpiyansa para sa isang batang kaedad niya. Napatigil ang lahat. Ang katahimikan ngayon ay hindi na takot. Paghanga na, dahan-dahan siyang nagsalita sa simula. Good morning, ulit niya, mas may kumpiyansa na ngayon. Please hold for a moment. Tumigil ang boses sa kabilang linya. Sa loob ng meeting room, walang gumawa ng kahit anong ingay. Walang palakpakan, walang sigawan. Yung uri lang ng katahimikan na nangyayari kapag may isang bagay na hindi inaasahan ang biglang bumaligtad sa buong sandali. Pinagmasdan ni Roberto ang bata ng mabuti. Walang emosyon, walang nerbiyos, tahimik lang na focus. Para siyang nag-aanalisa, pinoproseso ang lahat. Alam niyang pwedeng iligtas ng sandaling ito ang deal o tuluyang sirain. Binabaan ni Renato ang boses. Tinanong niya kung ano ang kailangan namin sa kanya ngayon. Tumango siya ng bahagya sa sarili niya, hindi pa rin tumitingin sa nanay niya. Bahagyang nanginginig ang kamay niya pero matatag pa rin ang boses. Sa German, tinanong ni Renato, ano pa po ang kailangan ninyong i-confirm para matuloy ang kasunduan? Mabilis ang sagot at mahaba. Kumunot ang noo ni Renato, hindi dahil hindi niya naiintindihan, kundi dahil mabigat at masyadong teknikal ang mensahe. Mas komplikado kaysa sa nakasanayan niyang pakikinig. Nag-focus siya sa kanagsalin. 2 bagay pa raw ang kulang, deadline at isang liability clause. Kilos na ulit ang mga tao sa silid. May mahinang bulungan na umikot sa team. Anong clause? Tanong ng isa habang agad na nagbubukas ng mga dokumento. Humarap ulit si Renato sa telepono.
Sumagot ulit ang lalaki, mas mabilis pero hindi na galit. Urgent na lang. Maingat na nakinig si Renato hanggang sa dulo. Tungkol ito sa pagkaantala sa delivery, sabi niya. Gusto nila ng written guarantee ngayong araw. Mariing tumango si Roberto at sininyasa ng team. Sabihin mo sa kanya na fina-finalize na yan ng legal ngayon at ipapadala namin sa loob ng ilang minuto. Tumango si Renato pero huminto. Nag-iisip ang utak niya sa tamang pagsasabi. Sandali, sabi niya, kung ganyan ang sabihin ko, parang hindi sigurado. Parang inaayos pa lang natin. Tumaas ang kilay ni Roberto. Anong sasabihin mo? Nag-isip sandali si Renato. Mas mabuti kung sasabihin kong nasa final review na ang dokumento at kumpirmado na ang delivery. Dahan-dahang tumango si Roberto. Mas maganda yan. Humarap ulit si Renato sa telepono. Mas maikli na ang sagot ngayon at nagbago na ang tono. Hindi na ito galit, nakikipagtulungan na. Medyo lumuwag ang balikat ni Renato kahit hindi niya namalayan. Tinanong niya kung sino raw ang kausap niya, mahinang sabi ni Renato. May ilang taong napatawa ng pabulong. Sabihin mo kung sino siya, pabirong sabi ng isa, pero pinutol ni Roberto. Sabihin mo lang ang first name mo. Nag-alinlangan si Renato sa kasinabi sa German, ang pangalan ko ay Renato. May katahimikan sa kabilang dulo. Pagkatapos, dumating ang tanong. Tinanong niya kung ako raw ba ang in charge sa negotiation na ito. Naguluhan si Renato, hindi sigurado kung paano sasagot. Lumapit si Roberto. Sabihin mo na tumutulong ka sa negotiation team. Tumango si Renato at ipinaabot ang mensahe. Sumagot ang lalaki pero gumamit siya ng isang salitang hindi nasagap ni Renato. Huminto siya, nakakunot ang mata. Pwede po bang ulitin ninyo ng mas mabagal? Tanong niya sa German. Parang nagyelo ang buong silid. Inulit ng boses ang pangungusap. Mas mabagal, mas malinaw. Tumango si Renato, naiintindihan na. Gusto niyang malaman kung sino ang pipirma sa kontrata. Sabi niya, nakatingin kay Roberto. Ako, sagot ni Roberto nang walang pag-aalinlangan. Ipinaabot iyon ni Renato. Nagpatuloy ang usapan, ilang minuto na lang. Hindi mahaba pero sa mga nanonood parang walang katapusan. Hindi nagpapakitang gilas si Renato. Hindi siya nagyayabang. Nagsasalin lang siya, nagtatanong, kumukumpirma ng sagot. At sa paraang hindi maintindihan ng kahit sino, hawak niya sa kamay ang buong deal. Sa isang punto, natisod si Renato sa isang legal na termino na hindi niya kilala. Huminto siya sa kalagitnaan ng pangungusap. Sandali, pabulong niyang sabi, tinatakpan ng mikropono gamit ang kamay. Pwede bang may mag-confirm nito para sa akin? Mabilis na lumapit ang isang abogado, sinilip ang dokumento at itinuro ang isang bahagi. Tama yan! Mabilis na tumango si Renato at nagpatuloy magsalita. Sa kabilang linya, malalim na napabuntong hininga ang lalaki. Malinaw na narinig iyon ni Renato. Sabi niya maghihintay siya sa email, isinalin ni Renato. Kapag natanggap niya ngayong araw, tuloy ang proseso. Humarap si Roberto sa legal. Ipadala na ngayon. Nagbigay si Renato ng huling pangungusap, kalmado at kontrolado. Iko-confirm po namin ang lahat ng nakasulat sa loob ng ilang minuto. Salamat po sa inyong pasensya. Inilayo niya ang telepono sa taingan niya. Ang click na nagtapos sa tawag ay parang mas malakas kaysa dapat. Walang nagsalita. Walang hiyawan, walang pagbati, isang mahabang sandali lang ng tulalang katahimikan habang sinusubukang intindihin ng lahat ang nangyari. Sino ba yung batang yan? Sa wakas ay bulong ng isa. Ramdam ni Renato ang katahimikan na parang pumipisil sa paligid niya. Hawak pa rin niya ang telepono na biglang parang sobrang bigat sa mga kamay niya. Dahan-dahan niya itong ibinalik sa analyst, parang natatakot siyang mabasag. Pwede na po ba akong umalis? Mahina niyang tanong. Agad lumapit si Elena. Aalis na kami, mabilis niyang sabi, nanginginig ang boses. Pero itinaas ni Roberto ang kamay. Sandali, napatigil si Elena, binaling niya ang tingin kay Renato. Ngayon nagbago ang ekspresyon niya.
Hindi na malamig o mapanuri. May iba nang nakasilip sa mata niya, isang bagay na mahirap pangalanan. Sabi mo, lola mo ang nagturo sa'yo, sabi ni Roberto. Tumango si Renato. Opo, sir. Gusto kong marinig pa yan, sagot ni Roberto maingat sa pagpili ng salita. Tumango ulit si Renato, hindi sigurado kung ano ang ibig sabihin nito, kung mabuti ba o masama. Sa labas ng meeting room, abala na ang legal team sa mabilis na pagtatype. Kailangan pang pirmahan ang kontrata, pero hindi ito nawala at iyon ang nagbago sa lahat. Pagkatapos, linisin ni Elena ang huling hallway, lumambot na ang araw. Nawala na ang pagmamadali ng umaga, napalitan ng tahimik na pagod, iyong klase ng pagod na naiwan pagkatapos ng matinding stress. Nakaupo si Renato sa isang upuan, sa support area, mahigpit na yakap ang backpack sa dibdib. Hindi siya nagsasalita. Walang nagsasabi sa kanila kung ano ang susunod na mangyayari. Pero wala ring nagsasabi sa kanila na umalis. Ayos ka lang? Tanong ni Elena, maingat na ibinabalik ang basahan sa cart. Tumango si Renato, pero walang kasiguraduhan ang boses niya. Parang, ang totoo, hindi niya alam paano ilalarawan ang nararamdaman niya. Nandito ang katawan niya, pero ang isip niya ay nasa sandaling iyon pa rin, yung sandali na tahimik na tumigil ang lahat ng matatanda sa loob para lang makinig sa kanya. Ayaw niya iyon. Ayaw niyang maging sentro ng atensyon, lalo na sa lugar na ganito. Makalipas ang ilang sandali, may lumapit na assistant. Gusto po kayong maghintay ni Mr. Roberto. Makakausap niya po kayo mamaya. Bumagsak ang sikmura ni Elena. Ngayon? Halos pabulong niyang tanong. Pero nakalakad na ang assistant palayo. Umupo si Elena sa tabi ng anak niya at hinaplos ang buhok nito mas para pakalmahin ang sarili niya kaysa si Renato. Kung anuman ang ipasya ng Diyos, bulong niya. Hindi sumagot si Renato. Nasa ibang lugar ang isip niya, sa lola niya, sa sinabi nitong dati, kapag may ginawa kang tama, hindi mo agad maiintindihan kung bakit sa mismong sandali, pero darating ang araw na maiintindihan mo rin. Halos isang oras ang lumipas bago bumalik ang assistant. Pwede na po kayong pumasok. Hindi iyon ang inaasahan ni Renato sa opisina ni Roberto Morales. Maliit ito, simple, walang enggrande, isang malinis na mesa, 2 upuan, isang bintanang tanaw ang lungsod. Praktikal, hindi marangya. Nakatayo si Roberto nang wala ang jacket, nakataas ang manggas. Mas mukha siyang pagod kaysa makapangyarihan. Maupo kayo, sabi niya. Umupo si Elena ng dahan-dahan parang natatakot na hindi siya bagay sa loob ng silid. Umupo si Renato sa tabi niya, parehong kamay mahigpit na nakahawak sa backpack. Ilang segundo walang nagsalita. Kanina, sinabi kong gusto kong mas maintindihan, panimula ni Roberto. At gusto ko pa rin. Pero hindi para sisihin ang kahit sino. Gusto ko lang talagang maintindihan. Nerbiyos na pinagkiskis ni Elena ang mga daliri niya. Hindi po namin sinadyang magdulot ng abala, mabilis niyang sabi. Alam kong hindi ko dapat dinala ang anak ko, pero ngayong araw lang po, pinatawag po nila akong pumalit at wala po akong mapag-iwanan sa kanya. Itinaas ni Roberto ang kamay para pigilan siya. Hindi iyon ang punto. Tapos na ang nangyari. Bumaling siya kay Renato. Mukha kang masyadong bata para dalhin ang ganong bigat, mahinahon niyang sabi. Nagkibit balikat si Renato. Ayoko po ng pressure, sabi niya. Ayoko lang po na magkamali ang lahat. Dahan-dahang tumango si Roberto. Nabanggit mo ang lola mo. Pwede mo ba siyang ikwento sa akin? Huminga si Renato. Hindi niya madalas ibinabahagi ang bahaging iyon ng sarili niya. Pero may kung anong tono sa boses ni Roberto, hindi mapanghimasok kundi totoong interesado. Dumating po siya dito mula Germany noong bata pa siya, panimula ni Renato. Nag-asawa po siya pero parang hindi niya kailanman naramdaman na dito siya nababagay. Tahimik na nakinig si Elena. Hindi bago sa kanya ang kwento, pero iba ang bigat kapag naririnig niya ito mula sa bibig ng anak niya. Palagi niyang sinasabi na kapag tumigil siyang magsalita ng German, may parte sa kanya na mawawala,
pagpapatuloy ni Renato. Kaya patuloy niya itong sinasalita sa akin sa maliliit na bagay. Araw niya, bahay niya. Hindi siya ininterrupt ni Roberto. Sa kanya po ako madalas tuwing gabi, sabi ni Renato. Nag-overtime si Mama. Kumakain kami ng hapunan at tinuturuan niya ako ng mga salita. Parang yun ang paraan niya ng pagpapakita ng pagmamahal. Huminto siya sandali, saka idinagdag, nang magkasakit siya, hindi na siya makalabas ng bahay. Pero patuloy pa rin siyang nakikipag-usap sa akin, kahit pagod siya, kahit mahina siya. Nanginig ang lalamunan ni Elena, naalala niya rin ang mga gabing iyon, lalo na pagkatapos umalis ang ama ni Renato, habang siya ang bumubuhat ng lahat. Sumuporta kami sa isa't isa sa abot ng kaya namin, dagdag niya ng mahina. Sandaling tumingin si Roberto sa bintana. Nasa inyo pa ba siya ngayon? Wala na po, mahinang sagot ni Renato. Pumanaw siya 2 taon na ang nakalipas. Tahimik ang sumunod na sandali. Hindi awkward, puno lang ng respeto. Kaya, sabi ni Roberto habang bumabalik ang tingin kay Renato, hindi mo natutunan ng German para magamit sa ganitong pagkakataon. Natutunan mo ito dahil ayaw mong mawalan ng isang tao. Tumango si Renato. Siguro po, oo. Pinagkrus ni Roberto ang mga kamay sa mesa at huminga ng malalim. Kanina puno ang kwarto ng mga handang tao, sabi niya. May degree, may titulo, may karanasan, pero kahit ganon, wala ni isa ang may sagot. Huminto siya, pero ikaw meron dahil matagal ka nang nakikinig. Nangilid ang luha sa mata ni Elena pero nanahimik siya. Hindi ako naniniwala sa random na swerte. Pagpapatuloy ni Roberto, naniniwala ako sa mga kwento, sa dahilan, sa pinanggagalingan. At ang sitwasyon ninyo, sabi ni Roberto, ay mahirap. Bahagya siyang sumandal sa upuan. May ilan pa akong kailangang tapusin ngayon, dagdag niya, pero may isang bagay akong gustong malinaw na malinaw. Nanigas ang postura ni Elena. Ang nangyari kahapon ay hindi mababaliwala, mariin niyang sabi. Hindi ito pabor, hindi rin ito kawanggawa. Mas hinigpitan ni Renato ang kapit sa strap ng backpack niya. Ayoko po ng kahit ano, mabilis niyang sabi. Ngumiti si Roberto ng bahagya, pagod ang ngiti, hindi mayabang kundi tapat. Alam ko, sagot niya, at eksakto dahil diyan, gusto kong pag-isipan ng mabuti kung ano ang susunod. Tumayo siya. Tatawagan ko kayo bukas o sa makalawa, sabi niya. Kalmado ang tono, walang pressure, walang pagmamadali. Tumayo rin si Elena, hindi alam ang sasabihin. Salamat po. Sa hindi panimula niya, hirap humanap ng tamang salita. Sa hindi pagbaliwala, pagtatapos ni Roberto para sa kanya. Tumango si Elena. Pagbukas niya ng pinto para sa kanila, dagdag niya, minsan hindi mo alam kung ano ang mahalaga hanggang sa muntik mo na itong mawala. Sabay silang lumabas, ina at anak. Hindi naman uminit ang gusali pero hindi na ito katulad ng dati. Malapit sa elevator, tumingala si Renato sa kanyang ina. Tama po ba ang ginawa ko? Huminto si Elena at humarap sa kanya. Tama ang ginawa mo, matatag niyang sabi, kahit wala nang ibang mangyari pagkatapos nito. Huminga ng malalim si Renato, hindi pa rin niya alam kung ano ang hawak ng bukas. Pero sa unang pagkakataon, mula noong umagang iyon, hindi na siya natatakot sa ginawa niya. Kinabukasan, hindi naging mas kalmado ang kumpanya pero ibang-iba ang pakiramdam. Hindi naman nawala ang krisis pero nakontrol na ito. Kailangan pa ring ayusin ang German deal, may mga tweak pa, mas maraming pirma, final review. Hindi pa ito opisyal na sarado, pero wala nang nagsasalita tungkol sa kabiguan. Dumating ng maaga si Roberto Morales, gaya ng dati. Walang bati, walang kwentuhan, pero may kakaiba sa kilos niya. Hindi ito stress, hindi rin pagod. Para itong hindi komportable. Dumaan siya sa reception, dumiretso sa opisina niya at inilabas ang telepono. Muli niyang binasa ang confirmation email mula sa German company. Diretso, tuyot, walang papuri, walang emosyon, negosyo lang. Ganun naman talaga gumagana ang mundo palagi na.
Pero hindi maalis sa isip ni Roberto ang larawang iyon. Isang batang tahimik na nakaupo sa hallway, yakap ang lumang backpack habang ang mga matatanda ay natigilan. Isinara niya ang laptop ng mas malakas kaysa sa gusto niya. Maya-maya, tinawagan niya ang legal. Humingi ng update. Sinigurado ang mga timeline. Nang makumpirma ang lahat, ipinatong niya ang mga braso sa mesa at nanatiling nakaupo ng matagal. Isang bagay na bihira niyang gawin. Dumating si Elena sa shift niya sa karaniwang oras. Wala siyang binanggit kaninuman. Isinuot lang niya ang uniforme, kinuha ang cart at nagsimulang magtrabaho. Ganun niya pinoprotektahan ang sarili niya sa hindi pag-asang may magiging maganda. Pero may nagbago. May tumango sa kanya habang dumadaan. May isa pang umiwas at nagbigay ng daan sa hallway nang hindi siya sinisita. Maliit na kilos, tahimik na pagbabago. Pero ramdam. Napansin ni Elena lahat at kumilos na parang hindi niya nakita. Wala si Renato. Bumalik na ang klase kaya nasa paaralan na siya. Habang nakaupo siya sa tabi ng mga kaklase, ang nanay niya ay naglalakad sa mga hallway na dati parang imposibleng marating. Bandang kalagitnaan ng umaga, lumabas si Roberto mula sa opisina niya at naglakad sa palapag. Walang anunsyo, nagmamasid lang. Napansin niya ang mga empleyadong nakatutok sa trabaho, ang ilan ay kinakabahan, ang iba ay distracted. Pagkatapos, napadaan siya sa lugar kung saan nagmamadaling dumaan si Elena kahapon kasama ang cart niya. Huminto siya. "Elena," tawag niya. Agad lumingon si Elena, kumakabog ang puso. "Opo, sir." Nakita niya ang reaksyon sa mga mata nito. Hindi iyon respeto, takot iyon. Matagal nang sanay at nakabaon. "Pwede ba kitang makasama sandali?" Ibinalik ni Elena ang basahan sa cart, tumango at sumunod. Dinala siya ni Roberto sa isang maliit na opisina na halos hindi ginagamit, tahimik, malayo sa ingay. "Maupo ka." Dahan-dahang umupo si Elena. "Hindi kita kukunin ng matagal," sabi ni Roberto. "Kailangan ko lang linawin ang ilang bagay." Tumango si Elena, tahimik pa rin. "Kahapon, ilang beses kang humingi ng sorry bago pa man may magsalita sa'yo," sabi niya. Mahigpit na pinagkapit ni Elena ang mga kamay niya. "Nakasanayan na," mahina niyang sabi. "Matututo kang mag-sorry ng maaga bago pa may mangyari." Tumigil sandali si Roberto. "Bakit mo dinala ang anak mo?" Ibinaling ni Elena ang tingin sa sahig. "Kasi wala na po akong ibang pagpipilian," sagot niya. "Sarado po ang school niya. Kailangan ko po ang shift at hindi ko kayang isugal na mawalan ng trabaho." Tumango si Roberto. "Alam mo bang pwede kang mawalan ng trabaho dahil doon?" "Opo," diretsong sagot niya. "Pero minsan, nandoon na talaga ang panganib kahit hindi mo pinili." Bumigat ang hangin sa mga salitang iyon. "Hindi mo binanggit kung ano ang kaya ng anak mo," napansin ni Roberto. "Hindi ko po naisip na mahalaga," sagot niya. "Hindi dito, hindi sa lugar na ganito." Sumandal si Roberto sa upuan. "Sa lugar na ganito," inulit niya, "iyan ang bumabagabag sa akin." Muli siyang yumuko pasulong, mas mababa na ang boses ngayon. Kahapon, isang buong silid ng profesional ang natigilan. Hindi dahil kulang sila sa kakayahan, kundi dahil sa kung paano tayo nagtatrabaho. Kung paano natin inaakalang ang solusyon ay dapat lang manggaling sa ilang tao, sa ilang posisyon. Tahimik si Elena. "Hindi lang deal ang nailigtas ng anak mo," sabi ni Roberto. Pinanatili niyang buhay ang usapan dahil nakikinig siya, dahil wala siyang pakialam kung magmumukha siyang maliit. Mabilis na kumurap si Elena pero pinilit manatiling compose. "Hindi yon swerte," sabi niya. "Ugali iyon at pansin sa detalye." Tumayo si Roberto at naglakad papunta sa pinto. "Hinding-hindi ko pagpapanggap na walang nangyari, pero hindi ko rin gagawin itong palabas." Huminto siya at muling tumingin sa kanya. "Sinabi ko na ito dati, pero uulitin ko, gusto kong bumalik kayo ng anak mo, hindi sa oras ng shift mo, at ng kalmado, para makapag-usap tayo ng maayos."
Bumalikwas ang sikmura ni Elena kumpara po sa panimula niya. Hindi ito para tanggalin ka, putol ni Roberto, at hindi rin ito babala. Halata pa rin ang alinlangan sa mukha niya. Kailangan ko lang ng oras mag-isip, sabi niya, at kailangan mong malaman kung ano talaga ang ibig sabihin nito. Tumayo si Elena. Salamat po sa pagtawag sa akin, sabi niya. Hindi alam kung dapat bang gumaan ang loob o lalo pang kabahan. Paglabas niya, dinagdagan pa ni Roberto. Minsan kailangang hamunin ang isang kumpanya para lang maalala nito kung sino ang nasa loob. Lumabas si Elena sa silid na yon na iba ang pakiramdam. Hindi mas magaan, hindi rin mas hopeful, kundi mas mulat. Kinagabihan tinawagan niya ang anak niya. Gusto niya tayong makausap ulit, sabi niya. Mabuti ba yon? Tanong ni Renato. Tumingin siya sa gusali ng kumpanya. Hindi ko pa alam, sagot niya. Pero seryoso. Huminto si Renato. Okay lang yan, sabi niya. Sabay tayo. Ibinaba ni Elena ang telepono at huminga ng malalim. May mga pintong hindi agad bumubukas ng maluwag. Minsan uungol muna. At narinig ni Roberto ang ungol na iyon. Kung babaliwalain niya, hindi lang kontrata ang mawawala. May mas mahalagang mawawala. Hindi niya sila tinawagan kinabukasan, pero hindi rin siya nagpatagal ng sobra. Sapat lang para humupa ang ingay, pero hindi para makalimutan. Pagkalipas ng 3 araw, nag-utos siya na kontakin sila. Gusto po kayong makausap ni Mr. Roberto kasama ang anak ninyo, sabi ng boses sa telepono. Pwede po ba bukas ng hapon? Ibinalik ni Elena ang telepono na may kakaibang pakiramdam. Parang tatapak siya sa lupang gumagalaw. Hindi ito utos, hindi rin ito pabor. Nasa pagitan at doon siya lalo kinabahan. Kinabukasan dumating siya ng maaga. Parehong damit gaya ng dati, pero mas matagal niyang pinili. Naglakad si Renato sa tabi niya, nakasukbit ang backpack, walang mabasang emosyon sa mukha. Hindi siya natatakot, maingat lang siya. Dinala sila sa isang tahimik na kwarto, maliit, malayo sa mga opisina at dumadaang tao. 3 upuan, isang simpleng mesa, may bintana sa gilid. Nandun na si Roberto pagpasok pa lang nila. Salamat sa pagpunta, sabi niya tumatayo. Maupo kayo. Walang espesyal na trato. Walang peking lambing, katapatan lang. Pagkaupo nila, nagsimula si Roberto. Matagal akong nag-isip tungkol sa araw na iyon, sabi niya. Hindi lang tungkol sa kontrata, kundi sa lahat ng nasa paligid nito. Nakapatong lang ang mga kamay ni Elena, magkapatong. Nakatingin si Renato sa mesa. Ang ginawa ng anak mo, hindi iyon ordinaryo, sabi ni Roberto. Pero hindi rin yun himala, resulta iyon. Tumingala si Renato, nagtataka. Resulta ng ano? Sumagot si Roberto ng walang pag-aalinlangan. Oras, pakikinig, pansin, mga bagay na madalas hindi ginagantimpalaan sa mga lugar na ganito. Huminga siya ng malalim. Ayoko itong gawing kwento na parang happy ending, sabi niya. Hindi iyon patas, hindi sa inyo, hindi rin sa akin. Nilunok ni Elena ang kaba sa lalamunan, kaya magiging diretso ako. Binuksan niya ang folder at itinulak pasulong ang ilang papel. Renato, 12 anyos ka. Hindi ka pa adulto, sabi ni Roberto. Hindi ka empleyado at hindi mo dapat pasan ang bigat ng mga responsibilidad na hindi para sa'yo. Dahan-dahang tumango si Renato. Kaya, pagpapatuloy ni Roberto, ang iniaalok ko ay hindi tungkol sa ngayon, kundi tungkol sa hinaharap. Inislide niya ang isang papel papunta sa kanila sa ibabaw ng mesa. Gusto kong ialok sa iyo ang isang full scholarship, sabi niya. Isang paaralan na may malakas na language program kasama ang German. Sagot ang lahat ng materyales, transportasyon at may kasama pang academic support. Nakurap si Renato, natigilan. Pero wala naman po akong hinihingi, mabilis niyang sagot. Alam ko, sabi ni Roberto, iyan mismo ang dahilan kung bakit ko ito iniaalok. Nanikip ang dibdib ni Elena at parang ang lakas ng tibok ng puso niya sa loob ng tenga niya. At hindi ito kawanggawa, dagdag ni Roberto. Investment ito kasi ang talento na walang suporta,
Nawawala. Kinagat ni Renato ang labi. Ayoko lang pong mapahamak si Mama dahil sa akin. Bumaling si Roberto kay Elena. Hindi mangyayarin yun, matatag niyang sabi. Sa totoo lang, kabaligtaran pa nga. Kumuha siya ng isa pang dokumento. Elena, hindi ko alam ang detalye ng kontrata mo ngayon, sabi niya. Pero alam kong hindi ito patas. Napayuko si Elena, mainit ang pisngi sa hiya. Gabi po ako nagtatrabaho, sabi niya. At kumukuha ng extra shift kapag tinatawag ako. At nabubuhay ka na parang nasa gilid ng bangin, mahinahong sabi ni Roberto. Hindi yan pang matagalan. Pagkatapos, inilatag niya ang alok. Pagbabago sa shift, permanenteng posisyon na may standard na kontrata at access sa basic na benepisyo ng empleyado. Walang enggrande, walang ipinakitang parang gantimpala. Hindi ako nag-aalok ng pera kapalit ng nangyari, sabi ni Roberto. Nag-aalok ako ng stability para hindi mo na kailangang mamili sa pagitan ng trabaho mo at ng anak mo. Tumahimik ang silid. Tumingin si Renato sa kanyang ina. Naghanap si Elena ng tamang salita. Sobrang bigat. Sobrang dami. Biglaan. Hindi ko alam kung kaya kong magsabi ng oo, sabi niya sa wakas. Wala pang nag-alok sa akin ng ganito. Tumango si Roberto. Ang pagsasabi ng oo ay hindi paghingi ng pabor, sabi niya. Pagkilala lang na may isang taong sa wakas, nakita ang halaga mo. Mas hinigpitan ni Renato ang yakap sa backpack niya. Lola ko, panimula niya mahina ang boses. Magugustuhan niya to. Ngumiti si Roberto ng marahan. Sa tingin ko rin, sumandal siya sa upuan. Walang pressure. Hindi niyo kailangang magdesisyon ngayon. Mag-isip kayo. Bumalik kayo kapag handa na kayo. Huminga ng malalim si Elena. At kung tumanggi kami, walang magbabago, sabi ni Roberto. Pero sana hindi. Tahimik si Renato ng ilang segundo. Pagkatapos ay tumingala siya. Kung sasabihin kong oo, sabi niya, hindi dahil sinagot ko ang telepono noong araw na yon. Dahil gusto kong magpatuloy sa pagkatuto. Tumango si Roberto. Iyan mismo ang dahilan na inaasahan ko. Paglabas nila ng silid, iba ang pakiramdam ng hallway. Hindi mas mainit pero mas makatao. Mabagal maglakad si Elena, parang kalahating umaasang may pipigil sa kanya. May magsasabing nagkamali lang ang lahat. Sa loob ng elevator, si Renato ang unang bumasag sa katahimikan. Ma, sabi niya, kapag sinabi nating oo, magbabago ang buhay. Nag-isip sandali si Elena. Magbabago, sabi niya, pero hindi dahil may nagbigay sa atin ng kung ano, dahil nagbukas ka ng pintong nandoon na. Dahan-dahang ipinatong ni Renato ang ulo sa pader ng elevator. Hindi niya alam kung ano ang itsura ng susunod na hakbang. Pero alam niya ang isang bagay, hindi na siya makakabalik sa kung sino siya bago ang lahat. Sa mga sumunod na araw, naging kakaiba ang lahat. Ipinagpatuloy ni Elena ang routine niya na parang walang nagbago dahil sa technical, wala pa naman. Wala pa. Pumasok siya sa trabaho, nilinis ang parehong hallway, ibinaling ang tingin pababa. Pero may nagbago sa loob niya. Isang tahimik, maingat na pag-asa, ramdam din yon ni Renato. Sa paaralan, ang mga kaklase niya ay nag-uusap tungkol sa laro, palabas, maliliit na bagay. Pero siya, pakiramdam niya may mas mabigat siyang dala ngayon. Hindi ito pride, responsibilidad ito. Bigat ng paggawa ng isang makabuluhang bagay kahit hindi niya sinasadya. Isang hapon, umuwi si Elena at nakita si Renato sa sofa, bukas ang notebook. Pero hindi siya nagsusulat, nakatingin lang siya sa mga pahina. Anong iniisip mo? Tanong ni Elena habang inilalapag ang bag. Nag-isip sandali si Renato. Iniisip ko si Lola, sabi niya. Lahat ng itinuro niya. Umupo si Elena sa tabi niya. Proud siya, marahan niyang sabi. Tumango si Renato. Pero hindi ko alam kung deserve ko lahat to. Tiningnan siya ni Elena ng diretsyo. Hindi ito tungkol sa deserve mo, Renato. Tungkol ito sa gagawin mo sa kung anong naibigay sa'yo.
Ibinaling ni Renato ang ulo pababa. Ayoko lang pong madismaya ang kahit sino. Hinaplos ni Elena ang buhok niya. Lahat tayo natatakot, sabi niya, pero hindi dahilan ang takot para tumigil. Isinara ni Renato ang notebook. Tatatanggapin mo ba ang alok ni Mr. Roberto? Napabuntong hininga si Elena. Hindi ko pa alam, pero magiging tanga tayo kung hindi. E di gawin na natin, sabi ni Renato. Sabay tayo. Ngumiti si Elena. Sabay, ulit niya. Pagkalipas ng 2 araw, tinawagan ni Elena ang numerong ibinigay ni Roberto. Diretso siyang ikinonekta ng taong sumagot. Good morning, Elena, sabi ni Roberto. Nakapagdesisyon na ba kayo? Opo, sabi ni Elena. Gusto naming tanggapin. May maikling katahimikan. Ikinagagalak kong marinig yan, sagot niya. Simulan na natin ang proseso. Pwede ba kayong pumunta sa Lunes? Opo, sabi ni Elena. Pagkababa niya ng telepono, nanginginig ang mga kamay niya, hindi sa takot, kundi sa isang bagay na hindi pamilyar, pag-asa. Pumunta siya sa kwarto ni Renato. Tapos na, sabi niya, sinabi na natin ang oo. Tumingala si Renato mula sa mesa. At ngayon, ngumiti si Elena ng banayad. Ngayon magsisimula tayo ulit. Mabagal ang paglipas ng weekend. Pinilit ni Elena na maging kalmado pero dahan-dahang gumagapang ang kaba. Sobra siyang naglinis. Nag-ayos ng mga bagay na hindi naman kailangan. Nagluto ng mas maingat kaysa dati. Si Renato naman, oras-oras na binabasa ang notebook. Mas buhay ngayon ang mga salita ng lola niya. Parang ginagabayan siya mula sa pahina. Noong linggo ng gabi, sabay silang umupo sa mesa sa kusina. Kailangan mong malaman ng isang bagay, sabi ni Elena. Itong susunod na bahagi, hindi magiging madali. Tumango si Renato. Alam ko. May mga taong iisipin na hindi natin deserve ito. Pagpapatuloy niya. Naswerte lang, tsamba. Diretso siyang tiningnan ni Renato. Ikaw anong tingin mo? Ngumiti si Elena ng maliit pero matatag. Sa tingin ko buong buhay tayong nagsikap, hindi ito regalo, pagkilala ito. Tumango si Renato. Kung ganon, handa na ako. Dumating ang Lunes ng umaga na malinaw ang langit. At sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon para itong simula ng isang bagong bagay. Sariwang hangin, mas maingat magbihis si Elena kaysa karaniwan. Hindi naman mamahalin, pero malinis, planchado at may dignidad. Naghanda rin si Renato. Isiniksik niya ang notebook sa backpack niya gaya ng dati. Hindi niya alam kung kakailanganin niya, pero kapag dala niya iyon, parang mas ligtas siya. Maaga silang dumating sa gusali. Pareho pa rin iyong gusaling dati malamig at parang hindi maaabot. Pero ngayon, nakilala sila ng gwardiya. Good morning, sabi nito may bahagyang ngiti. Napakurap si Elena, nagulat. Good morning, sagot niya. Sumakay sila ng elevator papunta sa opisina ni Roberto. Ngayong pagkakataon, walang tensyon, anticipation lang. Naghihintay na si Roberto pagpasok pa lang nila. May ilang dokumento na maayos na nakalatag sa mesa. Maupo kayo, sabi niya. Isa-isahin natin ng mabuti. Ginugol nila ang susunod na 1 oras sa pag-review ng bawat detalye. Enrollment ni Renato sa paaralan, na-update na kontrata sa trabaho ni Elena, mga benepisyo, schedule at mga bagong responsibilidad. Malinaw ang lahat, transparent, walang daya, walang maliliit na letra na nakatago. May tanong ba kayo? Tanong ni Roberto pagkatapos nilang pagdaanan ang lahat. Nag-alinlangan si Elena. Bakit niyo po ito ginagawa? Tanong niya ng tapat. Sumandal si Roberto sa upuan. Kasi nung araw na yon, may isang bagay na naging malinaw, sabi niya. Maraming resources ang kumpanyang ito, may sistema, may mga tao na impressive ang resume, pero muntik nating mawala ang lahat dahil hindi natin nakita kung ano ang nasa harap na natin. Bumaling siya kay Renato. Hindi lang problema ang naresolba ng anak mo. Naalala ko tuloy na ang talento, pwedeng lumitaw kahit saan. Hindi lang natin laging alam kung saan hahanapin. Nangilid ang luha,
sa mata ni Elena. Salamat po, mahina niyang sabi. Tumango si Roberto. Huwag mo muna akong pasalamatan. Ang tunay na trabaho magsisimula pa lang ngayon. Tumingin si Renato sa mga papel sa harap niya. Kailan po ako magsisimula sa school? Next week, sagot ni Roberto. Naghihintay na sila sa'yo. Tumango si Renato. Totoo ito. Nangyayari talaga. Pumirma si Elena sa mga dokumento habang nanginginig ang kamay. Bawat pirma parang pagsasara ng isang kabanata at pagbubukas ng panibago. Pagkatapos niya, inabot ni Roberto ang kamay niya. Welcome sa permanent team. Kinamayan siya ni Elena at sa unang pagkakataon matapos ang ilang taon, naramdaman niyang may nakakita sa kanya. Pumirma rin si Renato. Maingat ang sulat ng pangalan niya, medyo nanginginig, pero malinaw na kanya. Paglabas nila ng opisina, pareho pa rin ang mundo, parehong kalsada, parehong gusali, parehong lungsod, pero may nagbago sa loob nila. Sa elevator, niyakap ni Elena si Renato. Nagawa natin, pabulong niyang sabi. Tumango si Renato sa balikat niya. Nagawa natin. Pagbukas ng pinto, sabay silang lumabas sa sikat ng araw. Mas maliwanag na ang tingin nila sa lungsod ngayon, mas malinaw, mas buhay. Huminga ng malalim si Elena sa unang pagkakataon pagkatapos ng napakahabang panahon, hindi na siya takot sa bukas. Naglakad si Renato sa tabi niya, nakasukbit ang backpack sa balikat, nakatuon ang mata sa daan sa unahan. Hindi niya eksaktong alam kung ano ang darating, pero alam niyang hindi siya nag-iisa at sapat na iyon. Kinagabihan tinawagan ni Elena ang kapatid niyang babae. Mahigit 1 oras silang nag-usap, may halong tawanan, iyakan at hindi makapaniwala. Pagkababa niya ng telepono, umupo siya sa sofa at tumingin sa parehong maliit na bahay. Kailangan pa ring pinturahan ang mga pader, luma pa rin ang mga gamit. Pero ngayon, hindi na ito pakiramdam na dulo ng daan. Parang simula na. Sa kwarto niya nakaupo si Renato habang bukas ang notebook, pero hindi siya nagsusulat sa German ngayon. Naglalagay siya ng mga pagninilay sa Spanish tungkol sa lahat ng nangyari. Sumulat siya tungkol sa lola niya, kung paanong binigyan siya nito ng isang bagay na napakahalaga kahit hindi nito namalayan, hindi lang isang wika, kundi ang kakayahang makinig, mapansin ang maliliit na bagay, maging matapang sa tahimik na paraan. Isinara niya ang notebook at isinuksok sa backpack. Bukas, magsisimula ang isang bagong kabanata at handa na siya. Mas mahirap pala ang unang linggo ni Renato sa bagong paaralan kaysa sa inaasahan niya. Hindi dahil sa mga aralin, kaya naman niya, kundi dahil lahat ay bago, mas malapad ang hallway, mas maliwanag ang ilaw, hindi umaangal ang mga mesa kapag uupo ka. Kahit ang hangin, iba ang amoy, parang bagong libro at matapang na panlinis. Sa unang araw niya, dumating si Renato gamit ang parehong lumang backpack na lagi niyang dala. Inalok siya ni Elena na bilhan ng bago, pero tumanggi siya. Hindi ko kailangang baguhin lahat ng sabay-sabay. At naintindihan ni Elena, sinalubong siya ng principal sa pinto. Welcome Renato, magalang nitong sabi. Sana'y maging komportable ka rito. Tahimik na tumango si Renato. Inihatid siya sa classroom, isang maliwanag na silid na may malalawak na bintana at makinang na sahig. Nasa loob na ang ibang estudyante, nagkukwentuhan sa maliliit na grupo. Pagpasok ni Renato, may ilang tumingin, may ilan ding hindi. Class, sabi ng guro, may bago tayong estudyante. Renato, doon ka sa upuan sa tabi ng bintana. Naglakad siya sa pagitan ng mga mesa, ramdam ang bawat tingin. Tahimik siyang umupo, inilapag ang lumang notebook sa mesa. Napatingin ng saglit ang batang katabi niya, pero wala rin itong sinabi. Nagsimula ang math, isang subject na karaniwang gusto ni Renato. Pero ngayon, hindi siya nagtaas ng kamay, hindi sumagot ng tanong. Ibinaling niya lang ang ulo pababa, nag-notes at sinubukang maglaho. Yun ang nakasanayan niyang paraan. Pagtunog ng recess, naiwan siya sa loob. Walang gana, walang lakas makipag-usap. Gusto lang niyang matapos ang araw.
Bago siya lumabas, may isang babae ang lumapit sa mesa niya. Hindi ka lalabas? Umiling si Renato. Ayos lang ako dito. Nagkibit balikat siya. Sige, Diana ako by the way. Renato, sagot niya kahit alam na niya. Umalis si Diana at nanatiling mag-isa si Renato. Tumingin siya sa bintana, pinapanood ang mga batang tumatawa, nagpapalitan ng merienda, nag-uusap na parang matagal na silang magkakilala. Hindi niya maramdaman na bagay siya doon. Hindi pa. Mabagal ang takbo ng natitirang hapon. Mas maraming klase, mas maraming tingin, mas maraming katahimikan. Pagpatak ng huling bell, si Renato ang unang tumayo. Mabilis niyang inayos ang gamit at dumiretso sa pinto. Naghihintay si Elena sa labas ng paaralan. Maaga siyang umuwi para masundo siya. Pagkakita pa lang niya sa mukha ng anak, alam na niya. Kumusta? Tanong niya habang naglalakad sila papunta sa bus stop. Ayos lang, sagot ni Renato. Hindi man lang tinitingnan ng mata niya. Hindi pinilit ni Elena. Kailangan lang niya ng oras, sabi niya sa sarili. Bigyan mo lang siya ng oras. Kinagabihan, halos hindi kumain si Renato. Maya-maya sa kwarto niya binuksan niya ang notebook. Isang pangungusap lang ang isinulat niya. Hindi ko alam kung dito ba talaga ako nababagay. Ang mga sumunod na araw ay parang paulit-ulit lang. Araw-araw pumapasok si Renato sa paaralan. Nakikinig siya, ginagawa ang homework niya, pero nananatili siyang tahimik. Hindi siya nagsasalita kung hindi siya kinakausap. Hindi siya nagtataas ng kamay kahit alam niya ang sagot. Iniiwasan niya ang tingin ng ibang tao. Iniiwasan niyang mapansin. Kalaunan, napansin na rin ng mga guro. Sa staff room, pinag-uusapan nila ang tahimik na bagong estudyante. Ang talino niya, sabi ng isa. Pero halos hindi nagsasalita, dagdag ng isa. Dapat ba natin siyang kamustahin? Bigyan muna natin ng oras, mungkahi ng isa pa. Baka kinakabahan lang. Pero hindi kayang maghintay ni Elena. Kita niyang unti-unting lumiit ang anak niya sa sarili niya. Araw-araw umuuwi ito na may parehong malayong tingin. Nagpapanggap na ayos lang ang lahat, kahit halatang hindi. Isang gabi, pagkatapos ng hapunan, umupo siya sa tapat ni Renato sa mesa. Renato, sabi niya, banayad pero matatag. Kailangan nating mag-usap. Tumingala si Renato mula sa notebook. Tungkol saan? Tungkol sa school, sabi ni Elena, at kung ano talaga ang nararamdaman mo. Napabuntong hininga si Renato at umiwas ng tingin. Ayos lang ako, ma. Huwag kang magsinungaling sa akin, sagot ni Elena. Kilala kita. Alam ko kapag may dinadala ka. Tumingin si Renato sa mesa. Hindi naman sa may nangyari, mahina niyang sabi. Pero huminto siya. Tapos sa wakas inamin niya, hindi ako bagay. Bumagsak ang loob ni Elena. Bakit mo nararamdaman yan? Huminga ng malalim si Renato. Kasi iba ang mga pamilya ng ibang bata. Bago ang damit nila, mamahalin ang cellphone nila. Pinag-uusapan nila ang bakasyon at mga lugar na hindi ko pa napupuntahan. Tapos ako lang naman ang anak ng tagalinis. Pinipigilan ni Elena ang luha pero masakit. Renato, sabi niya, hawak ang kamay ng anak. Hindi ka nito ginagawang mas mababa. Pinaghirapan mo ang lugar mo sa school na yan. Nandyan ka dahil sa talino mo, sa sipag mo, sa puso mo. Umiling si Renato. Hindi ganun ang tingin nila sa akin. Para sa kanila, ako yung mahirap na bata na sinuwerte lang. Mas hinigpitan ni Elena ang hawak. Kung ganun, ipakita mong mali sila. Tumingin si Renato naguguluhan. Paano? Sa pagiging ikaw, sabi ni Elena, tigilan mo ang pagtatago, tigilan mo ang pagliit. Ipakita mo ang alam mo, hayaan mong makita nila yung nakikita ko araw-araw. Hindi sumagot si Renato, pero may nagbago sa mata niya. Kinabukasan pumasok si Renato sa school na dala ang parehong backpack, parehong simpleng damit, pero ibang postura. Mas tuwid siya, mas mataas ang tingin, hindi na nakayuko. Sa German class, humingi ang guro ng voluntaryong magbasa ng malakas. Walang nagtaas ng kamay. Napabuntong hininga ang guro. Wala ba?
Kumakabog ang puso ni Renato. Narinig niya ang boses ng nanay niya. Naalala niya ang kamay ng lola niya habang binubuklat ang notebook. Naalala niya ang araw sa hallway, yung sandaling pinili niyang magsalita kaysa manahimik. Itinaas niya ang kamay, napakurap ang guro, nagulat. Renato, gusto mong subukan? Tumango siya. Opo. Tumayo siya, kinuha ang libro at nagsimulang magbasa. Kalmado ang boses niya, puno ng kumpiyansa. Dumaloy ng natural ang mga salita, perpekto ang bigkas at tono, parang kanya talaga. Natahimik ang buong silid, pagkatapos niya mahinang pumalakpak ang guro. Ang galing, Renato, saan mo natutunan yan? Sa lola ko, sagot niya. German siya. Galing sa Berlin, sabi ni Renato. Pagkatapos ng klase, lumapit ang ilang estudyante sa kanya. Si Diana ang nauna. Ang galing nun, sabi niya. Talaga bang ganyan ka magsalita? Nagkibit balikat si Renato. Siguro. Pwede mo ba akong tulungan? Tanong niya. Bagsak ako sa subject na yan. Hindi naman ako teacher, sabi ni Renato, hindi sigurado. Pero mas magaling ka pa kaysa teacher. Ngumiti si Diana. Please? Tumingin siya sa paligid. May ilan pang nakatingin curious. Sige, sabi niya, pwede kitang tulungan. Salamat, gusto mo sumama sa amin mag-lunch? Huminto si Renato sandali. Sige, sa unang pagkakataon, mula nang magsimula siya, hindi na kumain mag-isa si Renato. Umupo siya kasama si Diana at dalawa pang hirap sa German. Nag-uusap sila tungkol sa klase, nagbiro tungkol sa guro, nagkumpara ng notes. Hindi iyon magic. May mga sandali pa ring pakiramdam niya hindi siya bagay. Pero simula iyon. Nang hapon na iyon, nang sunduin siya ni Elena sa labas ng school, napansin niya agad. Hindi na mukhang walang laman ang anak niya. Hindi na mukhang talo. Kumusta ang araw mo? Tanong ni Elena. Nagbigay si Renato ng maliit pero totoo ng ngiti. Mas okay, sabi niya. Mas okay talaga. Sa biyahe pa uwi sa bus, kinwento niya ang lahat. Yung pagbabasa niya sa German, si Diana, yung pagtulong niya sa iba. Nakinig si Elena ng tahimik, puno ng saya. Ito ang anak niya, yung hindi nagyayabang pero laging lumalaban. Noong gabing iyon, binuksan ni Renato ang notebook niya. Nakita niya ang linyang sinulat niya ilang araw na ang nakalipas. Hindi ko alam kung dito ba talaga ako nababagay. Kinrus niya yon. Pagkatapos, sa ilalim nito sinulat niya, hinahanap ko pa ang lugar ko, pero mahahanap ko rin. Sa mga sumunod na linggo, mas marami pang pagbabago ang dumating. Nagsimula nang magsalita si Renato sa bawat klase. Sa math, nalutas niya ang problemang hindi maipaliwanag ng malinaw ng guro. Sa history, nagbigay siya ng presentasyon tungkol sa German immigration sa Latin America. Sa literature, nagsulat siya ng essay tungkol sa pagpapanatili ng mga katutubong wika. Binasa iyon ng guro ng malakas sa buong klase. Hindi na siya yung bagong bata. Siya na si Renato, ang tahimik na leader, ang matalinong tumutulong, ang batang nagsasalita ng German na parang pangalawang tibok ng puso. Pero hindi palaging madali. May mga araw pa rin ng pagdududa, may mga sandaling parang sobra na. May mga pagkakataong iniisip niya kung kailan siya titigil sa pagpapatunay na bagay siya roon. Isang hapon, pagkatapos ng mahirap na exam, mas tahimik si Renato kaysa dati pag-uwi. Napansin agad yon ni Elena. Anong problema? Mahinahon niyang tanong. Inihagis ni Renato ang bag sa sofa. Wala, sabi niya. Pagod lang. Umupo si Elena sa tabi niya. Hindi lang yan. Bumuntong hininga ng mahaba si Renato. Minsan, pakiramdam ko kailangan kong maging perpekto. Pag-amin ni Renato. Parang isang pagkakamali lang, patunay na agad na hindi ako bagay doon. Marahang hinawakan ni Elena ang mukha niya gamit ang dalawang kamay. Tumingin ka sa akin, sabi niya. Hindi mo kailangang maging perpekto. Walang perpekto. Kailangan mo lang gawin ang best mo at ginagawa mo na yon. Kinurap ni Renato ang mga luhang naiipon na sa mata niya. Mahirap ma. Alam ko, mahina niyang sabi, pero tingnan mo kung gaano ka nakalayo, tingnan mo lahat ng nagawa mo.
Sa wakas, pinakawalan ni Renato ang luha. Hinila siya ni Elena sa mahigpit na yakap. Hinawakan siya habang binibitawan niya ang bigat na matagal niyang pasan. Nang maghiwalay sila, pinunasan ni Renato ang mukha niya. "Salamat, ma." "Palagi," sagot ni Elena. Nung gabing yon, nagsulat si Renato ng mahabang entry sa notebook. Nagsulat siya tungkol sa pressure, kung gaano kabigat ang expectations, tungkol sa takot na magkamali, pero nagsulat din siya tungkol sa pasasalamat sa mga pagkakataong naibigay sa kanya sa lakas ng nanay niya, sa karunungan ng lola niya. Tinapos niya ang entry sa isang pangungusap na paulit-ulit niyang binabalikan. "Hindi ko kailangang maging perpekto. Kailangan ko lang maging totoo." Sa katapusan ng buwan, nag-organisa ang paaralan ng cultural showcase. Bawat estudyante ay hinilingang magbahagi ng kahit ano tungkol sa pinanggalingan nila o personal na interes. May mga naghanda ng bonggang presentasyon, musika, video, makukulay na poster. Mas simple ang pinili ni Renato. Tumayo siya sa harap ng klase at nagbigkas ng tula sa German. Tulang dating ibinubulong sa kanya ng lola niya tuwing tahimik ang gabi. Dahan-dahan siya magsalita, maingat. Nanginig ang boses niya sa ilang bahagi, pero hindi dahil sa takot, dahil sa damdamin. Pagkatapos niya natahimik ang silid, tapos pumalakpak ang lahat. Hindi maingay, pero tapat. Lumapit si Diana pagkatapos ng klase. "Ang ganda," sabi niya, medyo makintab ang mata. "Proud ang lola mo." Ngumiti si Renato ng marahan. Sana nga. Nang hapon na iyon, pagdating ni Elena para sunduin siya, tumakbo si Renato papunta sa kanya na may kakaibang sigla sa hakbang. "Ma," sabi niya halos hinihingal, "sa tingin ko nahanap ko na sa wakas yung lugar ko." Niyakap siya ni Elena. "May lugar ka naman palagi," pabulong niya. "Kailangan mo lang ng oras para makita." Naglakad sila papunta sa bus stop, nag-uusap tungkol sa performance, sa ibang estudyante at kung anong lulutuin sa weekend. Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, may kapayapaan sa pagitan nila. Hindi dahil nawala ang hirap, kundi dahil may mas malakas na bagay na naroon. Pagiging kabilang. Habang unti-unting nahanap ni Renato ang ritmo niya sa school, si Elena naman ay dumaraan sa sarili niyang tahimik na pagbabago. Nag-iba ang shift niya, araw na siya nagtatrabaho at hindi lang sa tulog iyon may epekto. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang taon, naglalakad siya sa hallway ng kumpanya sa liwanag ng araw. Nakikita niya ang mga mukha ng mga taong kapiling niya sa trabaho. Hindi na lang siya aninong naglilinis kapag tapos na ang oras ng iba. Nakikita na siya. Pero hindi madali ang paglipat. Sa unang araw niya bilang permanent employee, pumasok si Elena sa gusali na kinakabahan pero may pag-asa. Sa entrance, ngumiti ang gwardiya sa kanya. "Good morning, Elena," sabi niya. "Nasa front desk ang bago mong badge." Huminto si Elena, nagulat na narinig ang pangalan niya. "Salamat," mahina niyang sabi. Sa reception, inabot ng isang babae ang badge. "Permanent na to," sabi nito. "Wala nang monthly renewals." Tinanggap ni Elena iyon habang nanginginig ang kamay. Maliit lang na plastik. Pero para sa kanya, ibig sabihin nito ang lahat. Ibig sabihin nito may seguridad. Ibig sabihin nito hindi na siya pwedeng tanggalin basta-basta. Sumakay siya ng elevator papunta sa service floor. Naghihintay doon si Alberto, veteranong supervisor na 2 dekada na sa kumpanya. "Welcome sa team, Elena," sabi niya, sabay abot ng kamay. "Salamat," sagot ni Elena, kinamayan siya. Ipinakita ni Alberto ang mga bagong area na sakop niya. Ipinakita ang schedule. Ipinaliwanag ang sistema, ang routine. Organisado ang lahat, predictable, may respeto. "Hindi lang to tungkol sa paglilinis," sabi ni Alberto. "Tungkol to sa maintenance, sa pag-aalaga. At dito lahat tinatrato ng may respeto kahit ano pa ang job title." Habang sinasabi niya iyon, may gumalaw sa loob ni Elena. Isang buhol na matagal niyang hinawakan, unti-unting lumuwag. Ang takot, yung palaging pagiging handa na maliitin, parang hindi na kailangan dito.
Salamat! Mahina niyang sabi, hindi alam kung ano pa ang sasabihin. Adjustment ang unang mga araw. Nakilala ni Elena ang mga bagong katrabaho, 2 babae at 1 lalaki. Lahat veterano. Maingat sila sa umpisa, alam nila ang kwento niya, alam nilang dumating siya sa hindi pangkaraniwang pangyayari. Pero hindi humingi si Elena ng espesyal na trato, nagsikap siya, maaga pumasok, nag-stay late. Sa pagtatapos ng linggo, kinausap siya ng isa sa mga babae, si Irene, habang nagre-restock sila ng carts. Magaling ka magtrabaho, sabi niya. Hindi mo hinihintay na iba ang gumawa para sa'yo. Ngumiti si Elena. Ganyan po ako pinalaki. Tumango si Irene. Kita naman, kape muna kami bago shift. Sasama ka? Gumaan ang dibdib ni Elena. Gusto ko, sagot niya. Maliit na alok lang iyon. Pero para kay Elena, napakalaki. Ibig sabihin nito, hindi lang siya yung babaeng tinulungan ni Roberto. Parte na siya ng team. Nagkaroon ng ritmo ang umaga niya, gumising ng maaga, maghanda ng almusal para kay Renato, ihatid siya sa bus, sumakay sa sarili niyang bus papasok. Dumating ng maaga, kape at munting kwentuhan kasama ang team, simpleng buhay. Pero para kay Elena, na hindi kailanman naging simple ang buhay, parang regalo ang routine na iyon. Pero hindi lahat ganun ang tingin. Isang araw, habang tinutulak niya ang cart sa hallway, may narinig siyang bulungan. Siya ba yon, yung pinag-uusapan ng lahat? Oo, yung tagalinis na sinuwerte, yung anak niya may nailigtas daw na malaking kontrata. Humigpit ang kapit ni Elena sa cart. Hindi siya lumingon, hindi siya nag-react. Pero nanatili ang mga salita. Kinagabihan habang kumakain, napansin ni Renato ang pagiging tahimik niya. Ayos ka lang, ma? Tumango si Elena. Pagod lang, pero kilala na siya ni Renato. May iba pa! Napabuntong hininga si Elena. Minsan may naririnig ako, amin niya, mga sinasabi ng tao tungkol sa atin na hindi natin pinaghirapan ng meron tayo, na swerte lang, na ibinigay lang sa atin yung hindi natin deserve. Tumingin si Renato sa nanay niya, kalmado at matatag, parang mas matanda pa sa dose ang pag-iisip. Alam mo ba kung ano ang natutunan ko sa school? Tanong niya. Laging may opinyon ng mga tao, pero ang importante kung ano ang paniniwala mo tungkol sa sarili mo. Ngumiti si Elena, napupuno ng luha ang mata. Kailan ka pa naging ganyan ka-wise? Nung nagkaroon ako ng nanay na hindi sumuko, sagot niya. Inabot ni Elena ang kamay niya sa mesa at hinawakan yun ni Renato. Sandali silang nanatiling ganon, wala nang kailangang sabihin, lakas na tahimik at sapat. Lumipas ang panahon, lumipas ang mga linggo at nasanay si Elena sa bago niyang role. Kabisa na niya ang mga lugar. Alam na niya ang kailangang unahin, mas mabilis at mas kumpiyansa na ang galaw niya. Madalas siyang pinupuri ni Alberto sa pagiging maaasahan. Isang hapon, habang nagtatrabaho siya malapit sa executive offices, lumabas si Roberto mula sa meeting at napansin siya. Lumapit siya. Elena, kumusta ka? Tanong niya. Mabuti po, sagot niya. Salamat. Umiling si Roberto. Huwag mo akong pasalamatan. Pinaghirapan mo ang lahat. Tumango si Elena pero may kung anong baka sa mata niya. Huminto si Roberto. May bumabagabag ba sa'yo? Nag-alinlangan si Elena. Minsan naiisip ko kung tingin ng mga tao, hindi ko deserve na nandito ako, sabi niya. Na nakuha ko lang to dahil sa ginawa ni Renato. Diretso siyang tiningnan ni Roberto. At ikaw, anong tingin mo? Huminga si Elena. Sa tingin ko, buong buhay akong nagtrabaho. Naging responsable ako. Ginawa ko ang lahat ng trabahong dumating. Hindi ako humingi ng pabor kahit kailan. May karapatan akong magkaroon ng stability. Tumango si Roberto. Eksakto. At kung may naniniwala ng kabaligtaran, hindi mo na yon pasanin. Kanila yon. Parang may humimpil sa loob ni Elena. Mas matatag, mas malinaw. Tama po kayo, sabi niya. Ngumiti si Roberto. Magpatuloy ka lang, ang resulta ang magsasalita. At umalis siya, nakatayo si Elena sandali. Tapos bumalik sa trabaho. Mas tuwid ang balikat, mas mataas ang ulo.
Nang hapon ding iyon, inimbita siya ni Irene na mag-lunch kasama ang team sa staff cafeteria. Unang beses pumasok si Elena doon bilang permanent employee. Naalala niya nung dati, mag-isa siyang kumakain sa night shift. Tahimik, nakatago, hindi napapansin. Ngayon nakaupo siya kasama ang mga ka-team niya. Nagkwentuhan sila, nagtawanan, nagreklamo ng kaunti. Gusto ng anak ko ng aso, sabi ni Irene, umiling. Halos wala na nga kaming space kahit sa isda. Yung akin gusto pumunta sa concert, sabi ng isa. Pero ang mahal ng tickets. Hindi masyadong nagsalita si Elena, pero nakinig siya. At may naramdaman siyang bago, nakabilang siya. Pagkatapos, lumingon si Irene sa kanya. Kumusta na yung anak mo sa social na school? Ngumiti si Elena. Nahirapan siya sa simula, pero ngayon, hinahanap na niya ang lugar niya. Matibay yung bata, dagdag ni Alberto. Nakita ko siya nung araw na yon, yung araw na nagbago ang lahat. Hindi siya nagdalawang isip. Tumango si Elena, lumaki ang dibdib sa tuwa. Oo, ganon siya. Pagkatapos ng lunch, bumalik si Elena sa trabaho. Pero ngayon, iba ang pakiramdam niya, hindi lang pasasalamat, kundi kumpiyansa na deserve niya ito. Hindi ito kawanggawa, hindi ito swerte. Resulta ito ng habambuhay na tahimik na pagtitiis at paglaban. Sa pagtatapos ng shift, bumalik si Elena sa locker na may pangalan na niya, sarili niyang espasyo.